Isang kakilala ko, 75 years old, magaling na karpintero pa, umaakit pa ng mga gusali para magkarpintero. Iba-iba talaga ang... Ako po siguro edad akong 69, nag-titinda pa ako. 69, nagtitinda ka pa? Opo, mayroon pa akong suki na 7 Adventist. Sabi niya, nanay, pag hindi naubos ang tinda mo, dalhin mo dito. Kasi ang init-init lang lakad ka. Ay, nakakatubo din ako 200 lang. Mga ganun. Kapamasahin pa ako papunta dito. Pero pinagtsatsagaan ko yung kabarangay. Matyaga ako, masikunti ang income. Kasi hindi man ako nasanay sa luho baga. Ito, Nanay Carmen, pasensya ka na dito sa dala ko sa iyo, ha? Ito ay... Yan. Thank you po, kabarangay. Thank you po. Thank you po talaga. Thank you po, kabarangay. Paka po ako. Sige po, Nanay Carmen. Nanay Carmen, ito, ibili nyo to ng sabon, panligo, panlaba. Ilangin nyo po. Salamat po, Panginoon. Salamat po. Napakabuti talaga ng Diyos. Opo. Salamat po. Para yung mga kakulangan ng pamilya mo, yung mga kakulangan ng pamilya mo, Salamat po. Subscribe to my channel. Si Nay Mirna, nakangiti, si Nay Mirna. Ayun. Naalala mo pa si Ma'am Julia? Oo. Ayun. Nadating pa lang po ako. Galing. Nagano po. Nagano po ng nagdelensya po. Nagdilihensya. Saan ka nagdilihensya? Sa senior. Nagdilihensya sa senior. Alam ko na. Nag-pay out na si Nay Mirna. At least nag-pay out na si Nay Mirna. May pambayad ka na sa utang, Nay Mirna. Ay, very good. Bayad na rin po ako ng utang. Makakabayad na ng utang kasi si Nay Mirna sinisimangutan na ng tindahan. Ngayon, Matagal na raw matagal na. Oo. Sabi ko, pasensya na po kasi po hindi pa po kami na-PR. Oo. Siyempre, maintindihan ka naman nila. So ngayon nakangiti na sila sa iyo at magbabayad ka na, Nay Mirna. Talaga, ganun talaga ang buhay. Yung mga tulad nating mga nasa laylayan, mahihirap, no? Yung tinatrabaho natin ngayon, ipapangutang na. 'Di ba? Ito si Nanay Carmen. Mang Johnny, gusto ko lang po sa iyong ipaalam, pinakatok po ang puso nyo. Kasi po ako ngayon, meron po akong daladalang karamdaman sa aking yung physical na katawan. Nag-check up po ako noon, sabi raw po, may nakita po sa aking heart na lumalaki daw po. Lumalaki ang puso mo, Nay Mirna. So, yan po ang aking daladala. tawag doon, heart enlargement. Mga katuwang, papakilala ko sa inyo si Nanay Carmen. Ito yung matagal nang ipinakikiusap sa akin ni Ate Elsa na kung maaari naman daw po ma-vlog natin, maipakilala natin sa ating mga katuwang itong si Nanay Carmen kasi mag-isa lang po ito sa buhay pero may mga anak po siya. May mga pwede naman tumulong sana sa kanya pero yun nga, pakiramdam ni Lola Carmen, na Nanay Carmen, parang nag-iisa na siya sa mundo. Kaya nga lumapit siya rito kay Pastora Brenda, nakiusap na kung maaari, dito siya. At kinupkup naman siya ni Pastora Brenda. Ang pakiusap sa amin ni Nanay Carmen, nung magkwento siya sa amin ng kanyang buhay, nalungkot kami kasi marami siyang anak na inalagaan. Pero ngayong matanda na siya, wala nang gustong mag-alaga sa kanya. Lola Carmen, kumusta po kayo? Okay po, pero parang naghahanap baga akong pagmamahal ng pamilya. Parang wala sa akin mag-invite na mama dito ka sa atin. Kasi ang sabi nila, may mga anak sila. Kakain po Ano ako sila ka? nagugutom. Kaya pakiramdam ko po parang hindi na ako kaya. Kaya nakiusap po ka kay Pastora na kung pwede dito ako tumira. Wala pong sweldo, libre kain lang po. Libre kain po. Kaya po yung aking
halimbawa yung gatas ko, yung sabon-sabon, yung mga personal po, akin po yun talaga na pinapangutan ko din sa tindahan na in case po na pareha kami na may pension ko, para pension ko, bayad lang po. Kaya anak man po ako, kung bigyan nila ako minsan po, buwan na ang binilang, lalapit ako, bibigyan ka lang ng 20 po. Titingnan ka mula ulo hanggang paa. Ganun po yun, nalalaman ako, kaya umiiyak na lang po ako, pinagkakasya ko. Alam po ni Nanay ni Pastora kung ano kasaysayan ang buhay ko. Kaya sabi ko nga sa kanya, kung in case Nanay Brenda mawala ako kasi wala akong insurance, wala akong asindal, wala akong higaan, bahala ka Nanay Brenda sa akin. Sabi nga sa akin, Nanay, huwag ka mag-alala. Pero salamat naman po sa Panginoong Diyos at nagkakaraos sa bigyan ako nag-uut po sa mga taga-bibirang mababait. Minsan po nagaan sila, Nanay, pangkain, Nanay, pangtinapay, ganun po sila. Kaya salamat sa Panginoon na may Sister Brenda po. Kaya lang minsan po, nalibasa ngayon po, nagka-church building kami. Nahihiya po ako sa kanya mga hingi. Halimbawa ng gatas, tinapay, pinangungutang ko rin po yun. Kaya, ang pakiramdam, minsan po talagang hindi na ako makakita ng kanto ng pera. Talagang, lalo pa ngayon, maski singkula talaga ako. Pero, sa biyaya ng Lord, lalapit ako sa tindahan, manghihiram, pinapera man nila ako. Kaya yung baboy ko, parang may anak ka nga, pero parang pakiramdam mo po, nag-iisa ka kasi wala akong maramdaman ng pagmamahal sa kanila na, Mama, dito ka na muna sa akin, wala po talaga. Kaya kay Nanay Brenda po, ang ano ko Hindi ka po nila kinukumusta? Hindi po, hindi Nanay nila ako Carmen? tinatanong kung may kinakain ako. Hindi ka man lang kumustahin? Ako po ang lalapit sa kanila, hihingi ako. Halimbawa, pahingi daw ng 20, bibigyan po nila ako. Yun lang din talagang pag 20 sabi, 20 lang naman po talaga ibibigay sa iyo. Ganun po. Kaya, hindi naman pa ako nagsisi, nagpaaral ako sa kanila. Mga apo, kasi ang level ng buhay po nila talagang pare-pareho. Kita ko pong kapos na kapos talaga sila. Lalo na po itong isa ko talagang 5 ang anak, may sanggol pa. Hindi talaga nila ako kayang suportahan ng aking. Sabi nga niya, pag matanda, dahil kailangan kumain ng prutas. Oo. Kasi 77 na po ako. Hindi talaga po ako kumakain ng prutas. Tuyo lang po. Tuyo talaga. Gulay po, may tuyo lang. Pero hindi pa ako. Salamat na lang sa Diyos. Maski ganito po ako 77 na. Salamat kasi hindi pa namawala ang memorya ko. Andun pa po yung aking memorya. Kaya salamat sa Panginoon talaga. Na gaya ng iba po na mga edad ko na mababa pa ang edad, may mga nararamdaman na ako po may nararamdaman ito. Pero kaya ko, nadadala-dala ko po, nakakapagwalis-walis pa man ako, nakakapanghugas, nakakapaglaba po, ganun po. Tsaka ang importante po talaga yung nakakapag-share po ako ng word of the tuwing linggo, na-stand ako sa unahan, na-share ko. Kaya pagkaita talaga ako sa Panginoon na, maski ganito na po ang edad ko, yung memorya ko hindi po nawawala. Pero yung sakit ng hindi palibasa, sabi nga ng pastora, Nanay, huwag mong pag-sintirin. Iniiyak ko na lang po yan. Minsan nga po nagigising ako, umaga, umiiyak talaga ako. Sabi nga ng pastora, Nanay, bakit umiiyak ka? Ewan ko yung puso ko po, parang hindi ko na lang inaano sa iba. Kasi po pag mag-share ka sa iba, iisipin, nagchichismis ka po. Yun po. Kaya talagang sinasarili ko na lang po yan. Minsan nga, nagkikwento ako kay sa kanya. Nung una, ayaw ko talaga, pero ngayon po nararamdaman ko talaga, mahirap po talaga. Mahirap talaga. Sabi ko ganito pala pag tumatanda na parang ang hinihintay na lang nila ay mawala na lang ako. Bisa nga nagsalita ako, pag ako namatay, maraming maglulukso. Lulukso sila. Kasi minsan po, nangumusta ako sa kanila. Yung sa isa ko nga nagsabi niya, yan anyang pangumusta mo, Mama. Nakakatakot. Ay, alam na nila, pag nangungusta ako, kailangan ko po ng pera kasi minsan wala na talaga ako. May kanin. Oo, may ulam dito. Pinasakop ako ng mga bata, pero gusto ko yung pag yung gusto mo bagang kumain, minsan may dumaan na ice cream, gusto ko, wala talaga akong maibili. Kaya nakakahiya man po talaga nilalakasan ko ang loob ko kasi salamat. Sabi ko nga sa kanya, kailangan ko lang ang support habang ako po ay nabubuhay. Dahil kung ako mamamatay, hindi wala na silang problema sa akin. Ito pa po, hindi pa ako inaano ni Lord. Na siguro binibigyan pa naman ako ng Diyos na makapag-share ng word of God, mag-aral dito. At ginagawa akong katiwala ni Nanay Brenda. At kung dumating, alam ko po, Nanay, ganito. Kaya
Salamat sa Panginoon. Pero kung nakakahinanakit po talaga, yung puso ko na parang humingi ka ng konti, makikita mo yung reaction po nila. Ganun, sa halagang 20. Kaya minsan nga sabi ko kay Nanay Brenda, siguro pwede na akong mga labit talaga dyan sa sentro at magiging ako ng 20-20 para makaraos lang ako. Yun po. Sabi nga sa akin na Nanay, huwag ka naman mag-isip ng ganyan. Isa ko talagang pakiramdam ko. Pakiramdam niyo po, Nanay Carmen, parang nag-iisa na lang kayo. Kahit may mga anak kayo, may mga apo, pakiramdam niyo po nag-iisa na lang kayo. Kasi mga sabon, pampaligo, nagikiamot po ako sa kanila para na ako makapagsabon. Maglalako pa, nagikiamot ako ng sabon para na ako makapaglaba. Ito po yun. Kaya talaga, hindi ko maiiwasan talaga. Sinasarili ko na lang. Pero hindi pa ako sa kanilang nireklamo. Hindi ako nagkikwento kasi may mga kamag-anak po, may mga anak po. Baga na pag nag-share ka, sabi nag-chismis ka, inisismis ka, hindi ko po ginagawa yun. Kaya sinasarili ko na, si Elsa po Sister Elsa po talaga nakikita niya ang sitwasyon. Minsan nga po binibigyan ako ng Elsa na, Nanay, binibilhan niya ako ng gatas. Minsan pa nakakaluwag-luwag. Salamat sa inyo. Napansin ko po, damang-dama ko po yung inyong nararamdaman na punong-puno po kayo ng emosyon, punong-puno kayo ng hinanakit, Nanay Carmen. Wala po akong ma-open na ng problema. Hindi ko po ma-open kung kani-kanino. Kasi naiisipin, mga anak ko rin naman sila. Mahal ko sila, pero sila po ang parang nararamdaman, hindi nila ako mahal. Kasi wala akong marinig sa kanila, Mama, kumusta ka? Ano pinakain mo? Ano kanyan? Wala po nagtatanong sa akin. Ganyan. Walang magtanong kung saan ka nakatira. Hindi po. Alam po nila kung saan ako nakatira, pero hindi nila alam. Kumuha man sila, nagtatanggap, hindi man lang nila ako maalala. Padala mo ito kay Mama para makabili mo. Wala po talaga. Hindi po kayo, Nanay Carmen, nakapagpatayo ng bahay noon nung kayo po hindi pa nabubiyuda, hindi pa namamatay yung asawa niyo? Hindi pa ako nagkaasawa kasi 3 years lang pa ako nagkaasawa. Oh. Single parents po talaga. Ay, ano po yung mga anak niyo? Ano po, nagkaasawa po ako 3 years lang. 2021, wala na pa akong asawa. Hanggang po, natakot na pa ako mag-asawa ulit. Kasi Ibig sabihin, sino po ang tatay ng 3 mong anak? Wala na, patay na. Patay na yun. Kaya nabiyuda kayo. Okay. Yung pong bahay na yun, pagawa yun ng anak ng panganay. So, hindi kayo nagkabahay. Hindi kayo nakapundar ng bahay. Hindi Kaya dito po kayo sa lugar ni Pastora Brenda. Mabuti, mabait si Pastora Brenda. Kinupkup kayo rito, Nanay Carmen. Wala po. Sabi ko, iniiyakan ko talaga yung Sinay Brenda. Sabi ko, Sinay Brenda, pwede dito muna. Wala naman, umikot lang ako. Sana yung iyak. Actually, matagal na po kayong pinakikiusap sa amin ni Ate Elsa. Sabi niya sa akin, sobra siyang naawa sa inyo. Kaya, yun nga daw po, sabi niyo naman, kahit gatas lang, masaya na kayo kasi may pagkain naman dito kay Pastora Brenda. Yun nga lang, nabanggit niyo po, hindi lang naman po pwedeng gatas lang. Siyempre, maglalaba kayo ng damit. Maliligo kayo. Yung mga personal na pangangailangan nyo, siyempre, di naman po pwedeng ihingi pa natin yun. Kay Pastora Brenda, ano po? Nakikitira na nga po ako. Nakikitira ka na dito libre. Tapos pagkain libre. Siyempre, yung iba pa, kakahiya naman na ihingi pa natin. Abuso na yun. Di po ba, Nanay Carmen? Hindi ko alam na ganun kalalim ang problema nyo. Pag nagkikita tayo dito, lagi ka nakangiti sa akin, lagi ka nakatawa. Hindi ko alam na may mabigat kayong problema na tulad nga po ng nabanggit nyo, 3 yung anak nyo. Kaya lang, mahihirap lang din naman. Hindi po kayo kayang tulungan, ibigay yung inyong mga pangangailangan. Ang sa iyo naman po, hindi naman po mabigat yung kunting tulong na kumustahin ka lang. Kumusta ka dito? May sakit ka ba? May kinakain ka ba? Di ba? Di pa dapat gano'n sa magulang. Lalo't, ilan na po edad niyo, Lola Carmen? Nanay Carmen? 77 po. 77? Oo. Si Nay Mirna, 69. Ano po, Nay Mirna? 69 po si Nay Mirna. So, panganay si Nanay Carmen ng Ilang taon?
Oo. 8 years siya. Mga 70. 7 years. Mga 7 7 years, Mga opo. 70 ako ngayon. Oh, magsi-70 si Nay Mirna ngayong August. Ano, Nay Mirna? Opo. Ngayong August, 70 years old na to si Nay Mirna. So panganay ka ng 7 years, ano? Hindi Kay ko- Nanay Mirna. Akala ko nga po pag edad ko 65, mawawala na. Bakit po? Kasi po yung tatay ko namatay, 52 lang. Oo. Kaya sabi ko siguro, Kasi iba-iba naman ang kapalaran. Iba-iba ang guhit ng palad. opo, kala Di ko po ba? mamamatay na ako Hmm. noon. Kaya sabi ko nga, siguro pag ako namatay, magluluksuhan sila kasi wala na silang pupurutin. Pagtatalunan, Oo, at kasi wala na pagsasaya. Oo, kasi wala na si mama, wala nang problema kaming iisipin na kung ibigay. Yung mga ganun pa nasa isip pa. Hindi naman yata gagawin ng mga anak mo yun. Ba't ramdam niyo po? Oo, parang wala lang. Pero yung pag-ibig ko sa kanila nandun talaga. Syempre. Oo, Hindi daw nawawala talaga yun eh. Yung pagmamahal ng magulang, lalo pagmamahal ng ina sa mga anak. Oo. Di ba? Sabi nga po niya na Nanay Carmen, yung ina, nagmahal ng isang dosenang anak, Oo. pero yung anak, hindi kayang magmahal ng isang nanay lang. Oo. Di ba? Yung isang dosenang anak, hirap magmahal, hirap mag-alaga sa isang nanay. Samantalang yung isang nanay, nagmahal, nag-alaga Opo. Totoo. sa dosenang anak. Totoo. Masakit na katotohanan, Nanay Carmen, ano po? Totoo. Nararamdaman ko po yun, nararamdaman. Nung bata pa ako, kala ko hindi nangyayari sa akin ngayon. Mm. Sa ibang tao ako, di ba po? Talaga, sabi ko sa naman kay Pastor, sabi ko, hindi ko akalain na pagtanda ko ganito pala. Sa ating mga Ibang Pilipino, tao po. masyado tayong hindi natin tanggap na sa pagtanda natin, nakahiwalay tayo sa pamilya natin. Opo. Pero sa ibang bansa, okay lang sa kanila. Yung pag tumanda ka na at wala ka ng pakinabang, di mo na kayang lahat, wala ka na, walang silbi na, ika nga, di mo na kayang magtrabaho, di mo na kayang ilalagay ka na sa home for the aged. Oo nga. Lalagay ka na sa parang bahay ampunan ng mga senior, ng matatanda, Opo. no? Hiwalay ka na doon sa pamilya mo. Pero sa ating mga Pilipino, iba yun eh. Tayo ay kaugalian natin yung pagiging hospitable, Opo. Mapagmahal. mapagmahal. Opo. Kaya nga yan ang gusto sa atin ng mga foreigner, mga dayuhan sa atin eh, no? Opo. Mapagmahal. Hospitability, yung mapagmahal sa pamilya. Di po ba, Nay Mirna? Oo. Mapagmahal sa pamilya, ano po? So ganito, pinakilala ko lang po sa inyo mga katuwang, pinagbigyan ko lang yung pakiusap sa akin ni Ate Elsa. At matagal na po ito. Pag nagkikita naman kami nito ni Lola Carmen, lagi siya nakatawa sa akin, nakangiti. Hindi ko alam na may malalim pala siyang problema, may mabigat na sama ng loob na dinadala sa kanyang pamilya. Lola Carmen, kung nanonood sa atin ngayon, yung mga anak mo, wag mo na lang pong i-mention ang pangalan, ano po ang gusto nyong iparating sa kanila? Wala naman pa akong pinaparating sa kanila. At alam ko naman pa ang level ng mga buhay nila. Yun lang pong, parang pong inahanap po yung pagmamahal po ba ganyan. Yung care po, yung care. Kasi kita ko man po talaga ang sitwasyon ng mga buhay. Kasi maski sila po minsan pag nauwi ako doon, minsan po doon sa bunso ko lang po yun, wala talaga silang pagkain. Minsan wala pong hapunan. Kaya pag may pera pa akong konti, binibigay ko. Kayo pa nagbibigay. Opo, ito nga nagsasabi, wag ka magbigay. Hindi ko po ma-attend kasi mga apo maliliit pa Correct. po. Tama po yun. Opo. Siyempre parang sinasaksak tayo nun sa dibdib pag nakita natin yung mga apo natin, lalapit sa atin, wala man lang tayo maibigay. Alam natin gutom na yung mga apo natin, di ba? Kasi po hindi sila maging ramdaman po talaga. Oo, tama po yun, Lola. Nanay Carmen. Wala na po ako magawa kasi wala man naman tanggap sa akin ng trabaho. Pero gusto nyo pa magtrabaho. Hindi ko naman po kaya trabaho dito lang, sapat naman po ito. Kaya nyo pang magtinda-tinda. Aba, opo, nakakapagtinda. Pero hindi po yung pwesto kung gusto ko sa deliver ko. Deliver lang po kasi ako. Kaya nyo pa maglako? Opo. Sa edad nyong 77? Naglako po ako nitong COVID. Pero yung pong ang ginagawa ko po kasi yung candy ba ng pastillas. Kaya nyo pang maglako niyan? 77 years old kayo? Halimbawa, anong paninda, Nanay Carmen? Kasi yung tinitinda ko po noon yung candy ba ng pasalubong. Opo. Yung candy pastillas de pili po. Yun. Nung pong Opo. pag-COVID po,
Noon na kasi nangungutang ako ng porsyentuhan noon, tinitinda ko. Eh, maski maingay yung po, parang pag nagtitinda ako ngayon, sinasabihan nila ako, nanay, wag ka magparalakad kasi matanda ka na. Kasi nga, yung init, Opo, usuhang heat stroke eh. nadidiinan po yung aking pamilya. Oo. Ano ginagawa naman ng muna? Ano ginagawa Excuse me. na? Ay ngayon, Lola Carmen, kaya mo pang, Nanay Carmen, kaya mo pang magtinda? Maglako. Kaya po, Tingin mo, ha? ewan ko lang po. Kasi ang ginagawa ko noon, yung pastillas baga, yung parang yema halo lang ng halo. Ay makibraso baga yun. Ito nga, meron na akong ganito, parang ganun siya po. Ganito Okay. nagagawa. Kasi edad pa lang po ako ng, Inaano Oo, lang tagal po ko yun, na po. nagawa po siya ni Nunong, pero yun po ay yung pastillas di pili po. deliver lang pa niya. Ayun. Kasi pag ako din ang talaga, siguro po So, gumagawa ka ng kakanin, i-deliver mo. Opo, deliver Kaya lang. mo pang gumawa ngayon? Hindi ako nagtitinda. Wala na pong tinutubo kasi ang mahal na ng mga ingredients. Ang mahal na. Kaya pa ako tumigil. Pero kung hindi po nagmahal ang ingredients, Mm-mm. noon po kumikita ako isang 200. Oo, Ngayon po, 100 na lang, parang wala na din. At talaga ang gatas, condensed. mahal na. Grabe na talaga ang Oo. presyo po. So, wala na kayong maisip na iba. Wala na. Yan Siyempre, lang po sa ang- edad nyo ngayon, 77, wala naman ang tatanggap sa inyo. Maglabada kayo, Hindi na. o kaya maggamas-gamas. Siyempre, hindi na nyo gagawin nyo. Hindi rin Hindi nyo napayag. nakakayanin. Hindi po napayag si Nanay Brenda. Yan, sabi ko, patuloy pasama no, hindi na. Nanay, diyan ka lang. Huwag ka ako ano mangyari sa iyo, mas isip pa kami. Yung gano'n si Ah. Nanay Brenda po. Yung care po ni Nanay Brenda, nakakatuwa. Parang Ah, tunay na magulang niya. si Pastora Brenda. Hindi po, kaya lang Ayaw kanyang payagan na pagtrabaho. hindi po, bantay lang At daw po iniisip ako ni dito. Pastora Brenda, baka kumapaano Hindi ka po, wag sa ako edad mag- nyo po na yan. Sabi ko nga, kabarangay, pag Ha? ako namatay, ipaanod na lang ako sa... Ano po, Kasi wala Nay Mirna? akong, ano eh, Ang may edad na po kasi. wala May lang edad lahat. na. Walang SS, walang mahihigaan. As in, wala po talaga. Ilang taon na lang po, ano naman, na. 80 na. Maiti na. Dapat 3 years na lang, makakatanggap ka na ng 10,000 yata yun. Opo. 10,000 sa senior ano po. Opo. Pag 80 years old. 80. Sana naman, makaabot pang 80. Baka, ano kaya, barangay, makaabot pang 80. Oo. Abot pa yan. Abot pa yan. Limpas pa yan. Sabi ko Dapat na, tulad ni Nay Mirna, Mm. makaabot kayong 100 years, di may 100,000 kayo pareho. mahirap na po ka barangay ang mag Ano, Nay Mirna? 100 years. Alagaan na yun. Di nyo naaabutin. Baka po maramdaman namin yun. Oh, yan ano, yung mga hinanakit po baga yung mga Mahirap. mahirap po pag nag-edad ng ganun. Yan mo na mararamdaman ang marami. Kasi mamaya, pagpapakain sa'yo, okay. Alam mo na po yun, natural baga nangyayari po. Pag-alagaan ka na po ng mga kamag-anak, mahirap po. Ngayon nga lang po. Oo. Ngayon nararamdaman ko kami. Isang ako, nahihirapan na din ako. Isang, tinano ko na lang po, nagtsatsaga ako na lang. Pag nag-iigib ako, nararamdaman ko na talagang iba. Humihina ng katawan. Ano po. Kaya mapapalad yung mga tumatanda sa edad 80, naghahanap buhay pa. Kakilala akong 80 years old, taxi driver pa sa Maynila eh. Ako po, kung hindi po nagtaas ang May yung isang ingredients, kakilala ko, 75 years old, magaling na karpintero pa, umaakit pa ng mga gusali para magkarpintero. Iba-iba talaga ang... Iba-iba. Kalakasan po kasi ng tao. Iba. Ako po siguro edad akong 69, nag-titinda pa ako. 69, nagtitinda ka Opo, pa. mayroon po akong suki na 7 Adventist. Sabi niya, nanay, pag hindi naubos ang tinda mo, dalhin mo dito. Kasi ang init-init lang lakad ka. Ay, nakakatubo doon ako 200 lang. Yung mga ganun. Mapamasahin pa ako papunta dito. Pero pinagtsatsagaan ko yun kabarangay. Matyaga ako, masikunti ang income. Kasi hindi man ako nasanay sa luho baga. Mas Ito, Nanay Carmen, pasensya ka na dito sa dala ko sa iyo, ha? Ito ay... Yan. Thank you po kabarangay. Thank you po. Thank you po talaga. Thank you po kabarangay. Taka po ako. Sige po, Nanay Thank you po talaga. Carmen. Thank you po. Thank you po. Thank you po. Thank you na Thank you. Thank you po sa inyo. Pagpalain po. Thank you po.
ano lang, yung lang, ayusin mo lang, Sister Carmen, ang may ano, ayusin lang natin ang mga buhay natin at tayo bagay nagkakaedad na para magsama pa tayo ng video matagal-tagal pa. Matagal-tagal pang panahon. Salamat sa inyo. Salamat po. Salamat. Nanay Carmen, Salamat po sa nag-effort. Nanay Carmen, ibilin niyo po ito. Salamat po talaga, Lord. Salamat po, Panginoon ko. Salamat po. Salamat po. Pag mapakpan yung mukha mo, hindi makikita sa camera yung mukha. Salamat po sa iyo. Salamat po sa nag-effort sa barangay. Salamat po. Salamat sa Panginoon. Salamat po, Lord. Salamat talaga. Nanay Carmen, ito, ibilin niyo to ng sabon, panligo, panlaba. Bilangin niyo po. Salamat po, Panginoon. Salamat po. Napakabuti talaga ng Diyos. Opo. Salamat po. Para yung mga kakulangan ng pamilya mo, yung mga kakulangan ng pamilya mo, may sponsor na mga Salamat po. Salamat. Napakabuti ng Diyos. Salamat po. Salamat po. Salamat po. Salamat po. Salamat po sa nag-effort. Salamat po, Panginoon. Salamat po. ang may share pa sa Sister Carmen. Pag nakapatanggap ka naman, sa sponsor, ang ano ko naman sa'yo, mag-ipon-ipon. Mag-ipon na para pagdating ng meron. Kasi nagsasabi po siyang ganun kasi. May madudukot. Kasi po ang kumbaga barangay, parang pag may ano po baga ako, lalo sa mga apo, nadudurog po baga ang puso. Hindi ko sila magsalita talaga. Gumaganyan po ako. Kasi wala na ako, ginaganyan ko talaga. Kaya lagi siya nag-a-advise, huwag mo naman umusin para sa kanila. Ingatan din sa tawagan. Yun naman po siguro sa siguro dahil Isa iyo naman. kasi sa mga bata po, Sabi nga, halo po ako. sabi nga, sa mga pag maliliit. nagmahal tayo, huwag natin itudo yung pagmamahal Yan natin. ang advice po niya. Kailangan, magtira naman tayo sa sarili natin. Yung gano'n. Yun ang advice ko. Yun naman ang ano. Sabi bagay sa Bible, mahalin mo ang iyong kapwa. Higit sa iyong sarili, yun po ang pinaninindigan ko. Tama. Kaya nag-a-advise talaga sila sa akin na ganito, mag-ano ka sa sarili mo. Ewan ko pag ako barangay ka. Lalo na po pag nakikita ko yung aking mga apo, hindi talaga ako magatiis. Kasi hindi sila manginit, binibigyan ko sila. Lalo Sige na po, pag Nay nakikita Carmen ha. ko. May gatas kayo dyan. Yes po. Tapos may konti kayong panggastos-gastos dito. Ano? Salamat po. Nay Mirna, alis na rin ako ha. Ha? Thank you po sa nag-effort po niyo. Mm-mm. Kabayan ka po ni Lord. Kung sino ka man po, salamat po sa iyo. Ginamit ka po ng Lord o pala na masuportahan po ang aking pangangailangan. Opo. Kasi kung pag ako po, may pera kang bili lang ako pa isa-isang pack ng ano, pinagtatatlo ko po iyon, yung isang pack na bird-string. Isang sachet, Opo. pinapagtatlong timpla niyo po. Opo, kabarangay. Ganun po ako katipid. Yung pong tinapay, alima pinagdadalawa ko para lang po hindi malampasan. Kasi po ako ay every 3 hours, kunti-kunti po akong kumain pero halimbawa every 3 hours kakain ako para po sumapat. Mas 5 piso na tinapay, pinagdadalawa ko po. Alam nila yun. Ganun po ako. Kaya salamat po. Salamat po. Alis na ako. Bye-bye na. Nanay Carmen, Nay Mirna. Opo. Regards na lang po kay Pastora Brenda. Nay Mirna, punta ako dyan sa iyo. Kung hindi ngayon, baka bukas na umaga. Ano po? Okay. Opo. Sige. Tara na, mga katawang, alis na tayo. Salamat, nakausap natin si Nanay Carmen. Shout out kay Ma'am D, USA. Thank you for watching.